November 8, 2013, unang naglandfall ang Bagyong Yolanda o Super Typhoon Haiyan sa Giwan, Eastern Samar. Isa ito sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa kalupaan sa buong mundo. Sunod na naglandfall ang bagyo sa Leyte. Winasak ng malakas na hangin at ulan ang mga gusali, bahay, poste at iba pang infrastruktura. Pero ang hindi inasahan ng marami, ang storm surge na naging sanhi ng pagkamatay ng marami. Nang humupa ang bagyo, tumambad ang matinding pinsala. Umabot sa mahigit 6,000 ang nasawi dahil sa bagyo. Nakasalubong pa ng aming team ang isang ama na bitbit ang kanyang wala ng buhay na anak. Biglang pumasok yung tubig, hindi kayo makalabas. Ito yung namin, patay. Kabilang sa mga nasalanta sa Tacloban City ang pamilya ni Mary Jane Arias. Ayon sa kanyang anak na si Jason, hindi na nila nakuhang lumikas noon dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Sobrang takot po ako at tumataas po yung tubig, hindi na maabot hanggang dito na. Sige lang kami yung pray na sana makaligtas pa kami noon ng araw na yun. Kala namin yun lang oras namin. 2 taon makalipas ang paghagupit ng Bagyong Yolanda, binisita ni Pope Francis ang mga apektadong pamilya. Kahit umuulan at malakas ang hangin noon, itinuloy ng Santo Papa ang misa sa Tacloban. Que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, de verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Pagkatapos ng misa, nilapitan ng Santo Papa ang ilang pamilya na nakatira sa gilid ng kalsada. Kabilang na ang pamilya ni Mary Jane Arias. Malaman namin na papunta na siya sa amin. Hindi namin akalain nga bababa siya sa amin sa may malapit sa bahay ng kapatid ko, yun na nga. Na-shock na kami pagkita kami sa kanya. Yung mga bata tuwang-tuwa. Bless kami, kanya. Masaya po ako kasi nakita ko si Bong Francis. Makalipas ang isang dekada, kinumusta ng Reporter's Notebook ang pamilya ni Jason. Sa ngayon, nakalipat na kami sa bahay namin. Ako na lang po nagpaparang aking sarili. Pero si Jason, may hatid na malungkot na balita. Namatay na natin mama, papa. Namatay po siya noong 2023. Nagkasakit po siya ng breast cancer. After 9 days, namatay din na nating father. Labis din daw siyang nalungkot nang malamang wala na ang Santo Papa. Sobrang lungkot po kasi hindi ko akalain na patay na siya. Napaluwa po ako dun. Sa Rome, Italy, may mga Pilipino rin na maswerteng nakaharap si Pope Francis. Tulad ng mag-asawang sina Eddie at Katz Santos na nabasbasan ng Santo Papa noong September 2015. Kabilang sila sa halos 100 mag-asawa na nag-abang para mabasbasan ng Santo Papa noong araw na yon. We're so lucky na talagang nasa front kami. We're like the first 10 couples nasa first row. So parang for us, it was such a good experience na talagang first hand talagang kaharap mo si Pope. Mixed feelings, parang part of you wants to be very happy, a part of you parang wants to cry. This is the rosary given to us by the Pope. So one of our most cherished items. The Zucchetto is actually the skull cap of the Pope. We're fortunate, ilan lang talagang meron nito sa buong mundo. May dala-dala kaming cap in exchange niya. Pero higit pa sa mga bagay na naiuwi ni na Eddie at Katz mula sa Rome, makalipas ang 11 buwan, natupad ang ibinulong nilang dasal habang kaharap ang Santo Papa. We had always hoped for a child because we were newly married. Na-bless naman kami. 11 months after, we were blessed with Maxine. Nang mabalita ang pumanaw na si Pope Francis, hindi raw napigilan ni na Eddie na malungkot at manghinayang.
Nitong Martes, inilagak ang mga labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica kung saan pinahintulutan ang public viewing. Dinaluhan din ito ng mga kardinal kabilang na si Cardinal Luis Antonio Tagle. 12 na, nandito pa rin tayo. Diba? Kasi ang sabi nila hanggang 12 midnight lang ang pila. Pero lampas na 12, sabi nila uubusin daw talaga nila lahat ng tao dito. Diba? Ngayong araw dinala na mga labi ni Pope Francis sa kanyang huling hantungan sa Basilica of St. Mary Major kung saan niya hiniling na ilibing. Ang tanong ng marami ngayon, ano na ang susunod para sa simbahan at paano pipiliin ang susunod na leader? Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, magkakaroon ng conclave 15 araw mula nang pumanaw ang Santo Papa. Ang conclave ay isang special na pamamaraan ng pagpili ng bagong Santo Papa. Ang bawat kardinal ay magkakas ng kanilang boto. Pag nakita natin na meron ng puting usok doon sa chimney, ibig sabihin na may bago ng Santo Papa. At ang hinihintay ng mga tao pagkatapos nun ay magbubukas na yung balcony at lalabas na yung bagong Santo Papa.